Maraming patotoo sa mga alagad na nahirang sa panahon ng mga propeta, sa lahat ng sandali kung paano pagkilos ng Ama sa kanilang buhay. Ayon pa rin sa gawa, isang araw nang patungo kami sa dakong panalanginan, nasa lubong namin ang isang batang babaeng alipin. Ito'y inaalihan ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang makapangkula. At malaki ang kinikita ng kanyang mga Panginoon, dahil sa kanyang panghula. Sinundan-sundan niya kami ni na Pablo at sumigaw ng ganito: "Ang mga taong ito'y alipin ng kataas-taasang Diyos. Ipinahayag nila sa inyo kung paano kayo maililigtas." Ng pagkakakitaan, sinunggaban nila si Pablo at Silas. Kinaladkad ang iyan. Dinaluhong sila ng mga tao at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na pinaghagupit. Saka pinabilanggo at pinabantayang mabuti. Pinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Ang hinahayag sa inyo ay pawang inuulat, hindi ng ganang pagkatao kundi ganang sa espiritu. Alalaumbaga, sino nga ang maghahayag ng katotohanan? Tanggap, sino nga ang hindi magtitiwalang ganap? Yamang ang Ama ay inyong tinatawag, hindi nga kaya siyang maghari sa inyong lahat, kung tuwir ang inyong panambitan ay mga tapat. Alalaong ay maging lubos din sa pagtanggap, upang kung papaano naihayag ang marapat matanggap naman ng mga karapat-dapat. Alalaumbaga rin kung ang bawat ganap sa inyong lahat. Papaano ninyo madarama ang tuwirang pagmamahal?
binibigyang pag-uulat, nagkaramanayahan na. Nagkaramanayahan na. Buhay po ba ang Diyos? Sadyang noon pa man pala ay may mga manghuhula na. Nagdadasal ako, paladasal, palasimba, pero hindi ko alam ang kalooban ng Ama. Kaya, kasalukuyan kang nagdadasal, may lalapit sa'yo, baka gusto mong magpapanalangin. Ipanapanalangin ko ganun po ba? Magkano naman po? Isang tao, 50. Ganun po ba? O sige, isang tao na lang po. 50. Sabi ko, Panginoon, ganun pala. Ganun pala ang gawang mali. Pinanalangin mo yung kapwa. Bayad, 200. Oo, sige. Talaga baka kung alam mo kung paano ganyan. Alam niyo po, napakabuti ng Ama. Nang ako'y ganito na. Ayan, anak. Tandaan mo yung anak. Hindi totoo yan. Buksan mo yata sa banal na aklat ko, nandun na yan noong paman. Totoo po ba? Kumita, ay pananagutan mo yan sa darating na panahon. Kaya, ang sabi nga ng Ama, na nasa sa inyo pa rin. Subalit, ang gawin nyo'y sa Ama, magtiwala. Buhay ba ang Ama?
ginsay lumindol ng napakalakas, ano pat nayanig pati ang mga pundasyon, at nangabuksan ang mga pintuan sa bilangguan. Ganyan kabuti ang Ama. Kaya sino ang inalipin ng kapwa-tao na pinalanggo sa hindi tama? Na kung ang Ama ang sa iyo'y sasandigan at gagawa ka ng kabutihan na hindi kanya palalayain sa iyong pagkapinto. Buhay ba ang Ama? Hindi lamang nakulong ang ibig sabihin nito. Hindi literal na pagbasa ang dapat ninyong tukuyin, kundi sa kalooban ng Ama, sa kanyang kalaliman, kung maunawaan ninyo, kayo ba ay may umaalipin sa inyong katauhan na hindi ninyo matakas-takasan? Subalit nandyan ang pananalangin ninyo at pagtitiwala ninyo sa Ama, kailanman hindi kayo pababayaan. Kung gagawin nyo'y pawang kabutihan ang naayon sa kanyang kagustuhan at kalooban, kailanman ay hindi niya kayo pababayang maghupo sa inyong buhay. Andyan ang kanyang saklolo, naririyan ang kanyang pagsaklolo, kailanman hindi siya nagpapabaya kanino man. Kaya mga mahal, mahal ba ninyo ang sarili nyo? Mahal ninyo ang kapwa nyo? Mahal na mahal kayo ng Ama. Pagharian kayong lubos. Kaya napabalikwas ang bantay ng bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Wag mo saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan nila Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Tingnan ninyo, kapag nagising ang isang katauhan, anuman ang kanyang kasalanan at kanyang kataasan, siya mismo magpapakababa at hihingi ng tawad at magsasabing, "Panginoon, ano ang aking gagawin para ako ay maligtas?" Nawa ang lahat ng tao na may gawang hindi tama at ugaling hindi nararapat matulad sa bantay na ito. Siya mismo ang nakasaksi at nakatupad kung papaano ang paghahari ng Ama ay naramdaman niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, gawin ang marapat, tupdin ang dapat, at Ama ang magbibigay karampatang ganti sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal po ba kayo ng Diyos? Mahal po ba tayo ng Ama? Kayo po ba'y nanghihina na sa pananampalataya? Wag, wala tayong magagawa, kundi tayo'y magtiwala. Ang lahat sa Ama nakasalalay ang buhay. Kaya't hindi ka maaaring magmalaki sa Kanya, magmagaling at magmataas, magpakababa ka, ibibigay niya sa iyo ang dapat at marapat na makagagalang pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Noon, hindi ko pa alam kung paano ang mangaral. Sa pag-aatas, hindi ko alam kung paano mga sasabihin. Subalit sadyang napakabuti ng Ama. Ang sabi niya, hindi mo dapat pag-aralan ang mga sinasabi mo at tandaan mo, ang salita ko'y bumabalong walang katigangan, sisibol at daratal, nunukal sa iyong kaisipan at bibigkasin ng iyong labi. Buhay ba nga, Ma? Ibuka mo ang labi mo, ibuka mo ang labi mo at mag-uusap ako. Sa una po, hindi ako marunong sumunod sapagkat di ko pa alam. Kaya kapag dumaratal ang pagmimisahe, pinipigil ko ang sarili ko, tumba ako ng tumba, tumba ako ng tumba, para ka bang nag-aartista. Subalit dahil hindi mo matutulan ang mga dinaratal na yan, kusang bumubuka. Inilalabas ng bibig mo kung ano ang nararapat, ngunit di ka naman mapaniwalaan at matanggap ng iba, lalo na yung magagaling sa Biblia.
Kaya ang sabi niya, anak, huwag kang matakot kahit saan kita iharap, sapagkat kung sila'y magtatanong, ako ang sayo ay tutugon. At napatotohanan ko po yun ng isang 5 taong anibersaryo yata yun. O 4 na anibersaryo. Kaapat. Sabihin niyo po, hindi daw. 3 taong anibersaryo. Ang homily ng nakausap namin, pare na pumayag naman dito. Naku, patungkol lahat sa repunto. At in-istorya niya yung meron na ikang magkagamot sa ganito, na sabi nila, tumutuloy dugo, ganito yung istorya niya. Ang hindi niya alam, habang nangungusap siya, anak, in-istorya niya yun upang iparinig sa iyo. At mamaya ay kakausapin ka. Tinanong niya kung paano nagsimula, paano ganito. Andiyan siya sa kabilang mesa, ganyan, dun sa maliit na altar na dati kong tindahan yun. Dun ginanap yun. Ganito. Hanggang sa matapos ang usapan, sabi niya, sige, pagpatuloy mo yan. Sabi ko, Panginoon, salamat sa iyo. Purihin ka. Na, bakit po ibinalik ngayon ng Espiritu ang istoryang yaon? Nang dahil sa istorya nila, Pablo. Dahil sila ay inatasan na huwag silang matakot. Sila ay mangaral sa dakong yaon at gawin nila na ilahad ang kanyang mga salita. At gawin nila na magpagaling, kaya naman nakakapanag po nila ang mga hindi kanilang katulad. Sapagkat kung katulad nila, ang Espiritu ay hindi sila maglalaban, kundi magkakaisa sila, magkakasundo sila sa mabuting layunin, magsasama sila. At yan ngayon ang nagaganap sa mundo ito. Minsan, nang dahil sa pare-pares naman kayong mga lingkod, bakit nagsisiraan? Bakit nag-aagawan ng mga parokyano? Bakit kailangan nyo? Kaya dito, sa tuwin ay hinahayag sa inyo, kahit kailan, hindi sasabihin sa inyo, dumito kayo. At kahit kailan ay hindi sasabihin sa inyo, ito lang ang mabuti. Sapagkat saan man dako may kabutihang layunin, ang tao ang kuminsan ay lumilis siya. Sapagkat hindi ang relihiyon ang kaligtasan at hindi ang relihiyon ang daan ng katotohanan, kundi ang Kristo ang daan ng katotohanan at ang relihiyon ay isang samahan lamang. Ang kaligtasan ay ang pagtupad mo ng mabuti at ang magandang relasyon ninyo sa Panginoong tinatawag niyo, sinasamba, yun ang magiging kaparaanan upang inyong madama at patuloy siyang makilala. Buhay ba ang Ama? Kaya kung tunay at tapat ang pagsamba ng tao, hindi siya magsasalita ng kung ano-ano laban sa kapwa niya. Hindi siya maninira at walang magaling kundi yung kanya. Sapagkat ang Ama, hindi niya sinabing ang magaling ay si Moises lang, kundi may sinabi siyang mga hinirang at hihirangin. Ngunit hindi niya sinabing ito lang ang magaling. Buhay ba ang Ama? Sapagkat para sa Kanya ang lahat ng totoo tapat ay Kanyang matatawag na anak. Subalit, hindi lahat ng Kanyang mga anak na tumutupad ay matatawag niyang Kanyang makakasama. Sapagkat hindi lahat ng totoo na parang tingin mo'y totoo ay totoo nga ito. Ngunit hindi naman lahat ng tingin mo'y hindi totoo, ngunit sa sinasabi, pinakikinggan mo, ngunit di matanggap ng puso mo dahil ayaw mo, ang Amang hahatol sa bawat isa. Kilala niya ang Kanya, kilala niya ang totoo, kilala niya ang pagpakatotoo, at kilala niya ang mga anak niya tapat sa Kanya. Kaya, ang nais niya lamang ay magkaisa
at magmahalan. Kaya't sa tuwina ang pagbati ng Kristo, sumainyo ang kapayapaan, magmahalan kayo. Sa makatwid, kung ito'y nasusunod ng tao, di lahat ng tao ay magkakasundo. Ngunit nang dahil hindi nga, at nananaig ang pagkatao, nangingibabaw ang pagkatao, naroon ang pagkatao, kaya hindi magawang tanggapin ang kapwa-tao. Buhay ba nga ma? Ngunit at pasubali, kung ang isip at damdamin lamang ng tao ay totoo at tapat na sa Ama, kahit sino ka pa, kahit saan ka pa, kahit ano ka pa, anumang relihiyon mo, babatiin ka niya. Sapagkat alang-alang sa amang kanyang sinasamba na alam niyang iisa kayo sa pinagmulan, Diyos Ama ito. Buhay ba nga ma? Kaya sa lahat ng sandali, kung kilala ng tao ang Ama at nakikipagtotoo ang bawat isa, mararamdaman ng kapwa niya kung sino ang totoo. Kumbaga ito sa kanya. Kaya sa inyong lahat, magmahal kayo. Ang gawang mabuti ay sama. Ang gawang lisyat ay sa dilim. Kaya kung nasa tama ka, Ama ang sumama sa inyo. Pagpalain muli kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matikib ng pangunawa ang bawat isa, at maliwanag na kaisipan ng maghari at manguna, sa gayon, makikilala nyo ang totoong gawa at mararamdaman nyo ang totoong pagmamahal at kikilalanin nyo pang higit ang Ama habang kayo'y nabubuhay na nananampalataya, wala kayong aasahan at wala kayong pakikinggan sa mabuting aral at totoong aral, kundi ang katotohanan mula sa kanyang pagpapalang espiritual. Buhay ba nga ma? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Kapatirang Divine Mercy, huwag mga patid kayo, kundi kayo'y kapatid nga totoo. Buhay ba nga ma? Kaya kapag nalaman mong kapatid mo siya, natutunan mong kapatid mo siya, nadama mong kapatid mo siya, sino man siya, ipakita mong alang-alang sa iyong amang tinanggap, huwag mo siyang hahamakin sapagkat siya'y kapatid mo na hindi mo dapat hamak-hamakin. Yan ang bawang katotohanan, kaya doon pa lamang napapatotohanan na ang totoong tumutupad sa Ama at ang hindi totoo na tumutupad sa Kanya. Nang layunin ay hangarin ay pangkatauhan, hindi ang kaligtasan at pang-espiritual. Maliwanag ang katotohanan. Sa buong daigdig, laganap ang gawa, ngunit kayo maging matalino sa pagsusuri at pagtanggap. Pagpalain kayo. Hindi sasabing dito kayo, hindi sasabing dumito kayo, kundi ang sasabihin sa inyo, magnilay kayo. Magsuri kayo upang makita niyong totoo at mapadama ng Ama ang katotohanan kung sino ang totoo. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong tanong. Tayo na, mga minamahal. Pagsaluhan natin ang Ama na nagmamahal. Pag-ibig niya'y ating kamtin. Tayo na magkaisa, sa Ama'y magsama-sama. Kilalanin mo, anak na mahal niya, ang mga tuntunin niya. Tayo na, mga anak niya, tayo na magsama-sama. Kilalanin ang tuntunin niya, madaramang buhay siya sa inyo tuwina. Tayo na mga mahal, kayo ay magkaisa. Buhay ba nga ba? Sumainyo kapayapaan, pagpalain kayo. May tanong ba? Aba, galing talaga ng aking organista, no? Talagang yan po ay biyaya. Kaya ipanalangin niyo si kapatid na Alan na humaba ang buhay at patuloy na malusog. Alam niyo po, sabi ko nga sa Ama, Ama, lahat po ng iyong manggagawa, patatagin mo po at patibayin ganap
Patuloy mo po kaming tanglawan ng iyong liwanag at patuloy mong ipabatid sa amin ang katalinuhan kung paano ka namin paglilingkurang ganap upang ang iyong kaloob sa amin ay huwag masayang at may pamahagi sa aming kapwa kapatid sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya po, mga minamahal na anak ng Ama, na kapatid sa Espiritu, tayo pong lahat ay anak ng Diyos. Bakit nga ba kailangang marinig yung maliligtas po bang taong dalahira? Kaya gaano man katalino ka sa banal na aklat, kung ang gawa mo'y hindi totoo sa iyong kapwa, hindi ka pa rin maliligtas. Magandang maga po sa gabing ito. Pagpalain kayo, tayo na, mga minamahal. Pag-aralang niyong ganap ang lahat ng mga salita, di pa kayo nakakatanggap. Buhay ba ka ba? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Kaya, pag mayroong bumubulong daw, sabi, bumubulong ba yun? Pag mayroong sumisiksik sa inyo, sabi, magpakamatay ka. Aba, hindi totoo yan. Ano? Sino yon? Si Satan. Pag sinabi, magbago ka, ang Diyos yan. Tama po ba? Pag sinabi, malungkot ka, hindi sa Diyos yan. Eh, pag sinabi, magalit ka, hindi sa Diyos yan. Kaya susuriin nyo yung mga udyok sa inyo. Naunawaan nyo po ba? Tandaan po ninyo, pag ang sinabi, anak, maging masaya ka. Ang Diyos yan. Kapag sinabi, anak, huwag mong alalahanin ang mamaya mo, bukas mo, at sa makalawa at sa isang buwan pa. Ang Diyos yan. Ngunit kapag kung ano na ang pinapaalala sa iyo, hindi na sa Diyos yan. Kapag ibinibigay na sa damdamin mo yung galit, puot, hinanakit, inggit, selos, hindi na sa Diyos yan. Kapag ang sinisiksik sa iyo, pagmamahal, galak, kapayapaan, ang Diyos yan. Kaya suriin nyo mabuti kung ano nararamdaman nyo, at kung hindi tama, itakwil nyo. At kung tama, tanggapin nyo, panahanin nyo, at huwag nang pabayaang makawala sa inyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, pag sinabi, maingit ka, magselos ka, hindi sa Diyos yan. Kurutin mo, kurutin mo, hindi sa Diyos yan. Pag sinabing, mahalin mo siya, sa Diyos yan. Ngunit kung maling pagmamahal, ay hindi mo anak dapat gawin yan. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, kay daling matutunan at kay daling suriin kung sa Diyos at sa dilim. Pagpalain kayo. Ngayon po, tayo na. Uuwi na.